Hello mga idol! For today's video, narito tayo ngayon sa Las Piñas from Bacoor to ano naman tayo? Las Piñas tayo ngayon to Parañaque and then Sukat. Ito yung shortcut na dadaanan natin mga idol from Las Piñas to Parañaque. Casimiro Road. Yeah mga idol. Ito yung pinangarap kong buhay. Maging isang truck driver balang araw at natupad naman mga buddy ko. Dahil noon ang mga tuwing ko halos lahat mga truck driver. Minsan nga naalala ko pa noon sa Masbate, edad ko siguro 12 anyos. Bali nagkakarga kasi yung tuwing ko na buhangin. Siyempre buhangin nasa baybay sa gilid ng dagat, di ba? Ay nakaharap yung dump truck nakaharap sa dagat. Ay ako nung bata pa ko pakialamera ko dahil nasa gusto ko talaga matuto mag-drive. At ito naman karoon na katuparan pero pag naalala ko yung nagginawa ko noon, abang iniwan ang tuwing ko yung dump truck at saka yung mga kasama niya iinom sila ng tuba. Ako nang pinagkaalaman ko ang dump truck, pinatakbo ko na po punta talaga sa napunta talaga sa dagat mga buddy ko. Kaya wag tularan mga bata ha. Huwag iiwan yung ay kaya naman sa mga driver dyan. Pero kung magkasama kayong bata, wag na wag nyo iiwan ang susi. Mas lalo nang umaandar ang inyong mga minamaniyong sasakyan. Dahil sigurado, papakialaman. Dahil ganyan ako nun pakialamero. Pero ulat naman nagbunga rin. Salamat lahat gano'n nangyari na punta sa dagat. Yun naman dahil sa kabataan. Kaya ngayon mga kuyan, tatay, lulu. Pagka isang driver, may kasama kayong bata, wag na wag na iiwan, umandar ang inyong mga minamaniro at iiwan ang susi. Dahil delikado. Alam niyo mga buddy ko, napagandang ito yung magandang trabaho para sa mga kagaya kung walang pinag-aralan. Grade 3, hindi ako nakatapos mga idol pero sa awa ng Panginoon, mas pinili ko mamuhay ng marangal, ng legal, kahit mahirap. Kahit mahirap ang buhay. Kaya naman ramdaman ko na yung mga siyempre pangarap ko natutupad. Dahil sa pagsisikap ko. Maganda kasi mga buddy ko yung totoo masarap yung kumakain tayo na yung kinakain natin at pinapakain natin sa pamilya natin ay galing talaga sa pinaghirapan natin. At saka yung pera na mga idol, pera na galing sa pinaghirapan. Parang ang kunat gastusin. Kasi minsan hindi naman ako perfectong tao. Nasubukan ko rin. Pumasok ako sa legal. Pero hindi ko kinaya mga idol. Dahil ang pera parang tapon. Kung sa bagay parang sumasahod ng tubig sa repo. Nang sinasahod mo ay butas na timba. Kahit gaano kalakas ng tubig walang maiipon. Ganon din doon sa galing sa mga maling gawain. Kahit gano'n kalakas ng pasok ng pera sa'yo, wala kang maiipon. Kasi galing sa masama. Kaya payo ko sa kapwa ko dyan, mahirap lang din. Lalo na tayo mga driver, maraming takso. Huwag na huwag kayong papatukso mga buddy ko. Masarap lumaban ng parehas. Masarap kumain na ang perang ating ginagastos at talagang galing sa ating pinaghirapan. Kaya, kahit anong hirap ng buhay, sikap lang tayo. Asenso rin tayo mga buddy ko. Hanggat nabubuhay may pag-asa. Kung hindi ka nakapagmaneho, yun lang. Dahil sa marami ka ng karamdaman, pero laban pa rin tayo. Pero alam niyo mga buddy ko, sa pagiging isang driver, yung tatlo kong anak na lalaki, ni isa wala kong tinuruan. Yung panalawa kong anak na lalaki, tagang agresibo yun. Tagang gustong-gusto matuto mag-drive yun. Tinuruan ng pamangkin asawa ko. Bilis naman natuto.
Pero ako, hindi ko talaga sila tinuturuan mga idol dahil ayaw kong may isa sa kanila na matulad sa akin. Isang driver kasi subok ko na eh. Masarap po, masarap. Kasi lagi nakakapunta tayo sa mga lugar na yung napapanood lang natin nun sa mga social media, sa TV. Wala pa naman pala ng social media. Yung mga balita lang natin no, na ganitong lugar, ganito tulad ng mga Apare, Hulu, Sulu, Visayas, Mindanao. Mga naririnig lang natin yan noon pero ako naikot ko na yung mga idol. Pero isa sa mga anak ko ayaw kung may matulad sa akin. Gusto ko maging professional sila. Magkaroon ng negosyo. Kapunta na ibang bansa. Kaso sila na rin gumagawa ng kapalaran mga idol. Kaya tayo mag-uulang lang tayo eh. Sa oras na nagkaroon na ng saktong pag-iisip yung mga anak natin, wala eh. Yung gusto natin, wala na yon. Sila na masusunod sa gusto nila. Kaya tayo bilang magulang, ang gagawin na lang natin suportahan sila. Ako naman dahil may yung anak kong isa, yung pangalawa kong anak na lalaki, sa edad na 18 years old, nagkaroon agad ng anak. Kaya pinahinayaan ko siya mag-shake up siya. Ginusto niya yung ganun eh. Pero nandyan pa rin yung bilang magulang, bilang ama, nandyan pa rin. Nakasupport ako pero gusto ko, nagkaroon na siya ng anak, panindigan niya, magpakama siya. Gawin niya yung dapat gawin. Mag-shake up siya bilang ama para sa anak niya. Pero ayong paganda, ayong pagtulong, nandyan pa rin. Lagi naman tayo nakahanda eh. Siyempre, tayo ng mga magulang, meron na silang obligasyon, tumayo sila sa sarili nila mga paa. Kasi tayo naman gusto natin na makapagtapos sila ng pag-aaral ay sila yung ayaw. Wala tayo magawa. Tayo magagawa lang natin, suportahan sila. Di ba mga idol? Pero bago natin sila suportahan, bago natin na gawin yung gampanin nila sa kanilang obligasyon, hayaan mo natin sila magsikap. Kasi hindi sila matututo eh. Kung ang obligasyon nila sa sarili nila ay gagawin pa natin. Lalo sa anak niya, sa kinakasama niya. Kaya ginawa niya yan eh. Ginawa niya yan eh. Nagkaroon siya ng maagang responsibilidad, panindigan niya. Pero ano pa man mangyari, andyan lang tayo lagi sa likod. Ngayon, kahit ayaw ko silang matulad sa akin na isa sa kanila, wala na magawa. Kundi yung gagawin ko ngayon, yung sa may anak anak ko, ang tayo ko na magagawa dyan, matulungan ko siya magkaroon ng lisensya. At yung natutunan niya sa pagmamaneho, dahil gusto niya man talaga niya maging driver, pupunuan ko na lang yun. Pero hindi ko pinaparamdam sa kanya na ano ba mangyari sa kagipitan nandiyan ako, anyan kami na mama niya. Kasi nayalang namin sa mga sikap. Siyempre pag tagal ginawa niya ng lahat, talagang walang mangyari, doon tayo kikilos. Pero bilang magulang, hayaan natin sila Ako, hinayaan ko lang siya. Yung diskarte na talagang mabigyan niya lang makakain yung pamilya niya. Pero may minsan talaga na tayo pa rin taga mga magulang. Kasi may trabaho nga, ulam din naman sa sarili niya. Tayo pa rin. Kaya nga lagi tayo nakasuporta eh. Hindi lang tayo lagi sa likod. Hindi naman natin pwede hayaan, lalo na yung apo natin, di ba? Nagiyak, walang gatas, wala tayong magawa. Apo natin yan eh. Pero, sa araw pa rin natin sila na magsikap. Yung isa pa ng mga anak,
third year college lang ginusto niya na magtrabaho, wala tayong magagawa. Gusto tayo mga magulang, gagawin natin ang lahat para sa kanila, di ba? Lahat ng suporta, ibibigay natin. Pero kailangan magsikap din sila. Kung kinakailangan na tiisin muna natin sila para magsikap sila, para matuto tumayo sa kanila mga pa, gagawin natin yun. Pero tayo, andi lang tayo lagi sa likod bilang magulang. Kasi totoo lang mga idol ako noon. Yun naman ay dahil sa kahirapan ng buhay namin noon. Kaya naman akong pag-aralin ng magulang ko, kaya lang mas ginusto ko yung bata pala maghanap buhay na Sa edad na 12 anyos, nagtitinda na ako ng ice buko. Tapos pag edad ko ng 14, nagtinda na ako ng ice cream. Sa pag edad ko ng 17, nagpasya akong pumunta ng Maynila. Lahat, dami ko naging trabaho, nagawa ng sa hollow block. Pumasok ng construction, pero sa awa ng Diyos kahit mababang ating pinag-aralan, nagkakaroon ako ng position sa construction. Kahit nag-construction na po, hindi ko dinanas yung hirap. Yung magbilad sa araw. Dahil yung naging laborer ako, walay sanigo, naging leadman ako, masakit sa ulo. Hirap na gumawak ng tao mga idol. Kasi pag nag-break time yung mga tao mo, na wala pa sa oras, ikaw yung laging sisermonan. Kaya mas pinili ko na umalis sa ganung posisyon. Pumasok ako Regerman sa isang tower train. Tapos wala isang buwan. Training kami ng tower train operator. Hanggang sa naging tower train operator ako. Yun, hanggang sa naging tower train operator ako. Tapos, yung gala, nagkaroon ng problema, nagkaroon ng wheel ka dun sa yung Robinson, Amos Cavite mga idol. Yan, tao train operator ko dyan. Tapos gano'n ako, naging back operator, loader operator. Hindi lang ako ng operator sa waiting mga idol. Kaso nagka-problema yun, wilgahan. Hanggang sa nung nag-wilga, nawalan ako ng gana mo construction. Hanggang sa padpad ako sa bagong Ilog Pasig. Doon ko nakilala isang tracking. Doon ako nagsimula. Painante. Nung pumasok ko painante, kasi yun talaga parang pagpangarap mo talaga maging driver ka. Nangyayari talaga. Doon ako nagsimula, naging painante ako. Hanggang sa, ayun. 3 buwan pala ako painante, kumuha ako ng student. Nung 8 buwan ako painante, meron akong professional bago ko mag-isang taon na painante, naging driver na ko agad mga idol. Kaya ang bilis lang, di ba? Pag pangarap mo talaga, walang imposible. Kaya go lang mga idol. Go. Maharap tayo mga idol. Maharap. Huwag mawala ng pag-asa. Let's go mga idol. Biyahe tayo.